Bento art cakes naman tayo for today's video. Mami, tara na G! Kuhang-kuha nitong customer na to ang gigil ko at naubos niya talaga ang pasensya ko mga mi. Grabe talaga. 4 years mahigit na akong nagbebenta ng cakes at ngayon ko lang talaga na-experience ito. Mid-October, nung nag-inquire itong customer na ito dun sa mga cakes na gusto niyang or plano niyang orderin para ito sa isang bridal shower at nagbibigay naman ako ng mga rates sa kanya. Iba-iba yung mga design na sinasend niya sa akin and then syempre iba-iba rin yung mga rates na binibigay ko tapos sasuggest din ako ng mga sizes depende doon sa preference niya at sa budget niya syempre. Hanggang sa last week yata, basta bago yung undas, na kapag decide na si customer na umorder, so nag-fill out siya ng form, pina-fill out ko siya ng form. And then, nag-fill out naman siya ng form. Alam niyo mga may magilas siyang mag-reply kapag may mga tanong siya tapos sinasagot ko. Pero this time, pagka-send ko sa kanya ng order summary, sinin niya lang ako. So, ang iniisip ko, hindi na siya o-order mga mi kasi normally ganun eh. Yung mga customer na kapag nakita na nila yung order summary, nakita na nila yung total, nakita na nila kung magkano yung down payment, tapos feeling nila hindi nila kaya, hindi na nila tinutuloy, nagsisin na lang sila. So, okay lang sa akin yon pagka ganon. Kasi, normal naman siya para sa akin, kumbaga. Hanggang ngayon pa rin talaga, nanggigigil pa rin talaga ako. Eh di, ayun na. So, move on na tayo. Hindi na siya nag-scene. Tapos, kinabukasan nun, syempre, nagising ako, madaling araw, kasi nga may mga cakes akong ginagawa. Alam niyo naman mga mina, madaling araw talaga ako gumigising para mag-decorate ng mga cakes para sa order ko nung same day na yon. And normally, nagbubukas ako ng messenger para mag-update sa mga customer ko for that day para isend yung mga pictures ng cake nila starting ng 8 a.m. Pero yung pagsasagot ng mga inquiries at dun sa mga customers na nagbabayad, ganyan, yung hindi pa sila book, sinasagot ko yan 10 a.m. onwards kasi yun yung pinaka-break time ko, kumbaga. So, mga 10:30 ko na-seen yung message ni customer kasi nga syempre may mga nauna sa kanya, di ba? And then nung na-seen ko na siya, pinusuan ko yung isang screenshot na sinend niya. Pero kahit na pinusuan ko na yon, andun pa rin ako sa proseso na tinitinan ko pa yung GCash ko para i-verify kung nag-push through yung payment niya. Dalawang screenshot kasi yung sinend niya mi. Yung isa is GCash to GCash, yung isa bank to GCash. So, nung syempre, nag-check pa lang ako, no? Hindi pa ako nag-chat sa kanya. Ang kulit na niya, nangulit na siya sa akin kasi nga alam niyang online na ako na paki-replyan po ako kasi kinakabahan ako, pa-confirm yung payment, ganyan, kasi feeling ko scam, ganon. Ganon yung mga pinagsasabi niya mga mi. So, ang pinakapunto dito is iniisipan niyang scam ako. Nung una wala namang problema sa akin yon mga mi, kasi nga naman, syempre, diba, nagsisigurado lang siya. Pero ang ano ko kasi dito is, bakit ka kasi nagbayad ng 10 oras ng gabi? Yung tulog na lahat ng tao. Syempre, tao ako, tulog ako. Alam nga naman, pag oras nagbayad ka ng madaling araw, ay makakapag-reply agad ako, di ba? Tapos alam naman ng mga tao na yung business hours ko is 10 a.m. talaga hanggang 5 p.m. Nakasulat naman yan sa page ko at nakasulat din yan sa order summary ko. Nakalagay din dun sa order summary ko na ang payment cut-off time ko ay 6 p.m. Pero syempre, dahil professional tayo, in-explain natin na maayos kay customer, ma'am, wait lang po kasi chinecheck ko lang po yung mga screenshot na sinend ninyo, bine-verify ko pa lang kung nag-push through siya sa end ko. Ganon. Tapos basta may sinasabi pa rin siya na scam, na nagpasensya naman siya actually, pero sabi niya, na-scam na daw kasi siya before. So parang pinupunto niya talaga na scam ako, ganyan. So nagmadali na lang ako mag-check, binaliwala ko na lang yung sinabi niya yun. Tapos sinabi ko sa kanya, kino-confirm ko yung first payment niya, yung GCash to GCash, pero yung second payment niya na bank to GCash, hindi ko makita kahit saan sa GCash ko. O yun na naman siya mga mi, trust issue na naman siya mga mi. Iniisip na naman niya na baka yung isang payment is tinatago ko or ini-scam ko siya. Diyos ko, sa halagang 500 pesos, sisirain ko ba ang pangalan ko? Ay, gigil na gigil talaga ako. First strike pa lang yan mga mi, wala pa tayo sa exciting part. Syempre, pinatunayan ko sa customer na wala talaga ako na-receive. Sinend ko sa kanya yung screenshot ng lahat ng tabs na meron ako sa GCash na dapat naman talaga hindi pwedeng ginagawa yon. And then, aside from that, nag-video pa ako, dalawa kasi cellphone ko mga mi. Binidyohan ko yung sarili ko magsimula sa labas ng GCash hanggang sa mag-login ako. Fingerprint lang naman, so carry bells lang yon. Pinagpipindot ko lahat ng tabs. Pinakita ko doon na wala talagang pumasok na bank-to-bank transfer. Yung pumasok lang is yung isang payment niya.
E di okay daw, sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa pwedeng i-book ito kasi hindi pa kumpleto yung down payment. So, ibubook ko to kapag kumpleto na yung down payment. At kung sakali man na pumasok yung payment niya, i-update ko siya within the day. Tapos, edi okay na. Akala ko okay na. Tapos, sabi niya, sige po ma'am, kapag sakaling hindi pumasok, magbabayad na lang po ako ng separate. Sabi niya, o edi okay. Tapos, gabi na naman. Wala na naman. Nakapag-move on na naman tayo, mga mi. Natulog na naman ako. Kinabukasan na naman, pagising ko na naman, meron na naman siyang screenshot na sinend, madaling araw na naman siya nagbayad, mga mi. Syempre, pagkagising ko, chinek ko na, and then nung 10 o'clock na, ayun na naman, nag-message na naman ako, pero this time, kinonfirm ko na yung payment niya kasi na-receive ko na. Sinabi ko sa kanya. Tapos, aside dun sa pagko-confirm ko sa payment, nag-send na naman ako ng screenshot kasi nga, diba, yung second payment niya na bank to GCash, hindi pa rin talaga pumapasok. So, sinabi ko sa kanya, ma'am, na-receive ko na po yung last payment ninyo, yung kaninang madaling araw, pero yung second payment nyo po, hindi po talaga pumasok. Ito yung screenshot. Ayan. Tapos, maya-mayang konti, may tumatawag sa akin, kumakain kami lunch break ko, mga mi. Kahit na nakapost naman na talaga sa page ko, sa order summary, na meron kaming lunch break at hindi ako nagchat-chat talaga ng from 11:30 to 1:30. Tumawag siya, mga mi, akala ko emergency. So, sinagot ko. Nalaman ko siya yung tumatawag. Tapos sabi niya, inutusan niya ako, mga mi. Sabi niya, tumawag daw siya sa bangko niya, na kesyo, nag-push through daw yung payment. Ang gusto niyang gawin ko, sendan ko siya ng statement of account ko sa GCash at gusto niya, tumawag ako sa GCash para i-confirm kung meron mga floating na payments na papunta pa lang sa akin. Medyo alibadbaran na ako dito, mga mi, ha. Alam ko importante ang pera, pero kasi yung the way siya magsalita is parang nasa akin yung pera, parang tinatago ko somewhere. Ganun yung ganun yung tono niya, mga mi. Kaya gigil na gigil talaga ako. Sabi ko nga, 500 piso lang yon, Diyos ko. Kung gusto niya, kayang-kaya kong ibalik. So, sa inis ko sa kanya, sabi ko sa kanya, ma'am, kung wala po tayong tiwala, ibabalik ko na lang po lahat ng binayad nyo sa akin, yung mga na-receive ko. And then, i-cancel na lang po natin ang order natin. Pero, mga mi, aside from that, sinend ko pa rin sa kanya yung statement of account ko kahit na personal yon. Hindi yun dapat sinasend ko kahit kanino. So, sabi ko sa kanya, naging prangka ako, sabi ko, kung tutusin po, ma'am, to be honest po, personal information po ito. Hindi dapat to sinesend sa kung kahit sino, pero para sa peace of mind nyo po, ito po ang screenshot ng statement of account ko. Yung buong linggo, mga mi, nakita niya lahat ng transaction ko sa GCash, which is dapat hindi yun nangyayari. Hindi ko binlurred kasi para sa peace of mind niya. Tapos, kinonfirm ko pa rin yung order niya, inaccept ko pa rin, binook ko pa rin. Pero yung tono niya talaga, mga mi, iba. Nabasa ng asawa ko yun. So, sabi niya sa akin, i-cancel ko na lang yung order, ibalik ko na lang yung mga pera niya. So, ganun ginawa ko. Sabi ko, ma'am, hindi po masyadong maganda yung transaction natin at medyo hassle na po lahat ng pinapagawa niyo sa akin. So, ibabalik ko na lang yung pera ninyo and i-cancel na lang po natin yung order. 2 araw bago siya nag-reply sa akin. Hindi ko alam kung siya ba yung scammer, pero nagbayad naman siya. Or kung ano yung trip niya para gawin niya sa akin yon. Pero kanina lang, binalik ko yung pera niya talaga ng buo. Yung 1,050 pesos. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa akin kung may mga issues na gano'n. Kaya ko naman talaga i-submit lahat ng mga proof na kailangan ninyo. Pero sana matuto tayong makipag-usap ng maayos in a professional way. Hindi yung nagtutono tayo na parang ini-scam kayo or niloloko kayo. Tsaka kung may mga trust issue kayo, ito lang masasabi ko sa inyong mga customers, sa mga future customers, hindi lang sa akin, para din sa mga ibang sellers. Kung meron kayong trust issue, mga mi, una sa lahat, matuto kayong mang-stock. Kung yung mga girlfriend na mga ex ninyo, kaya ninyong i-stock, siguro naman yung mga pinagbibilhan ninyo, kaya ninyong i-stock, di ba? Pangalawa sa lahat, huwag kayong magbabayad ng madaling araw. Yung tulog pa lahat ng tao, tapos kakabahan kayo, hindi kayo makakatulog or bababungunguting kayo kasi hindi pa nagko-confirm ng payment yung pinagbayaran nyo. Magbayad kayo yung within the day, yung kasalukuyang kausap niyo yung seller. And pangatlo sa lahat, matuto naman kayo sanang rumespeto, di ba? Kasi hindi naman porket nagbayad kayo ng 1,000 ay parang binayaran nyo na ang buhay ng seller nyo. 1,000 lang yun, mga mi. Diyos ko, kayang-kayang kitain ng kahit sinong seller yan. Matuto kayong magpakumbaba, nakaka-imbier na kayo. Ayun lang naman, share ko lang naman itong nakakagigil ko na experience, na alam ko na experience din ng iba. Hindi ko na rin po-post or pinost yung pangalan, your conversation namin, para na rin syempre sa privacy ng tao at kahit papano nire-respeto ko pa rin siya. Pinost ko lang ito at kinuwento ko para naman magbigay ng awareness sa iba. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!